Hello! Meron na naman ako ditong simple demo for this project. Very basic lang naman. Main function nito is pag kinilik mo yung button na to, iilaw yung LED sa button na to at saka yung built-in LED ng ESP8266 or Node MCU. To test, ipopush ko yung button. Yan. Iilaw siya for 1 minute. Okay? Ibig sabihin, yung setup nito is parang timer. Once na pinindot mo yung button, mag-on or mag-high yung isang digital pin. On this example, yung pin kung saan connected ang LED na to and also yung built-in LED ng Node MCU. Yung tawag dito, yung application nito will be sa mga timing device o timing machine kung saan meron kang specific period of time na gusto mong i-on yung machine or yung device mo, pwede mo itong gamitin. Now, ang maganda lang dito, you can change yung setup kung gaano katagal magto-turn on yung light or mag-high ang isang digital pin using web interface. Kasi yung Node MCU na to, pwede mong baguhin using a web interface yung setup within sa Node MCU. To test that, meron ako ditong mobile phone and then ko-connect ako sa access point noong Node MCU. Hahanapin ko lang wait lang. Hahanapin ko yung Arduino API. May post ako ditong malikot. Kita mo ba yung Arduino API? Ayan. Connect ako dyan. Naka-save na yung password niya pero default password niya is 1234567 Then once na connected na yung phone sa access point ni Node MCU, punta ko sa web browser and then type ko yung default IP address which is 192.168.4.1. I go. Then, papasok ko sa login page. Then, login ako. Nabago ko na ata yung login niya. Pero by default, administrator. Pero check ko din kung nabago ko na ba siya. Administrator. Then, the password is 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun, nakapasok ako. Ibig sabihin, naka-default password siya. Then, kung mapapansin nyo, zoom out ko ng konti yung UI. Pwede mong baguhin sa web interface yung SSID. Kanina kasi mapapansin nyo. Yan yung name ng current na SSID nung hotspot, which is Arduino-API. Then, the password is 128. Account, pwedeng baguhin din yung account. As of now, administrator yung name ng account. And then you can change also the password. And then here, ito yung timer. Bandang baba na to, meron ditong number of minutes on. Pwede ka maglagay diyan ng integer value. As of now, nakasetup lang to from 1 to 99. I think enough na yung 1 minute to 99 minutes. That's why nilagyan ko siya ng limit na 1 to 99 only. Now, since kanina nung tinurn on ko yung LED, 1 minute yung kanyang duration, babaguhin ko ngayon into 2 minutes. 2 minutes and then save timer. Wait lang natin lumabas yung confirmation. Yes, timer setting saved successfully. Okay. Then, as of na may bug pa dito which is hindi nag-reflect yung 1.
Pero try ko munang i-reset tong Node MCU para mag-take effect. I-press ko lang yung reset button. Ayan, na-press ko na. Then, double check ko kung nakakonect ako sa hotspot ng Node MCU. Yes, still connected. And then, punta ako sa UI again. 192.168 ang URL or address. Then, login again. Administrator. If the password is 128234567 login. Yan, napansin nyo? The timer now is 2 minutes. Kita ba sa screen? Yan, 2 minutes. Then same username and password, same pa din. Also the SSID and the Wi-Fi password, same pa din. Now to test, i-click ko yung push button. The lights or the LEDs of the button tsaka nung Node MCU should light in 2 minutes duration. Click ko nga. Ayan. Medyo matagal siya. Wait lang natin. Kasi 2 minutes. Okay, while naantay natin yung pag-turn off niya kasi 2 minutes pa, discuss ko lang yung mga implementation o saan pwedeng implement yung ganitong system. Pwede siya sa mga dispensing machine or sa mga control lights or any electronics or appliances na gusto mo i-control, pwede to. Yun nga lang, kailangan mo siyang kabitan ng mga relay or contactor so that this setup can handle yung mga malaking load o yung malaki yung consumption ng power. Yan. And then wait lang natin. Okay, 2 minutes. Kung gusto nyong makuha yung code na to, please like and share yung aking another page which is Arduino Codes. Ipopost ko yung link sa post, sa Facebook post so that makita nyo yung Facebook page. Then once na maka-reach ako ng 50 likes, message nyo lang yung page and then isesend ko sa inyo yung code. Yan. Back tayo sa sa LED. Wait natin kung mamamatay ba siya. Hindi ko na timer. I forgot na i-timer. Pero within 2 minutes lang yan. Mamamatay na siya. Wait natin. Yun. Namatay na. Again, yung setup na to, pwedeng baguhin yung setup through web interface ng Node MCU. Kahit namatay yung power, i-turn on mo ulit, still nandun na yung sinave mo na setup. Yun lang, and I hope nagustuhan nyo yung video na to. Salamat sa panonood.